Para may inaaya ko si Lupa kami sa ano. Huwag ko na paniwala sa pastor sa kanya ako makinig. Lupa yung... Ay, bahay, pastor, no? Kapatid niya rin, may baka ng kapatid. Sige, ano, mapagpalang araw po, no? Dito po tayo sa tahan ngayon. Ano, malikot? Ni, Sir Carmen. nagpapakulot siya. Oh, wait. Nagpapaganda. Baka liligawan siya. Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Kaya po narito tayo sa tahanan niya. Every Sunday po kasi dinadalaw ko sila para dala ng mabuting balita. Amen. Ngayon, ang dala kong Biblia, New Testament lang po para sa paghaharap. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay panandaliang mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa, ganon din ang mga manonood ng video ito, upang lubos ng pagkinabangan ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang diwa ng Pasko, ang sentro ng Pasko, ay wala pong iba kundi si Jesus lamang. Walang selebrasyon ng iba-iba. Ang nangyayari kasi, pag Pasko, celebration ng kung sino-sino. Meron Santa Claus, merong reindeer. Alam niyo yung mga ganyan, hindi po ang celebration po ng Pasko is about Jesus Christ na pinanganak po sa Bethlehem. Kasi yung mga mga pantas ng araw, ang inaanap po nila, ito nakalagay sa Biblia sa chapter 2 ng Mateo. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ni Aring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Siya po ang sentro ng Pasko, si Jesus. Ito rin po yung hinahanap ng mga pantas. Tinatanong po nila kung saan ipinanganak ang ari. Ngayon, ang sabi po rito sa 7, nang mabati dito, lihim na pinatawag ni Haring Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. 8, pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos bilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Si Jesus po ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. Sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Kasi may hula po yun. Yung hula, ang sabi, ay ganito sa verse 5. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito sinulat ng propeta. 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi mga uli sa pangunahing bayan sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Doon po magmumula ang mamumuno sa bayang Israel. Sino? Si Jesus po yun. Si Jesus. Yun ang nakalagay sa hula. Kaya nung pumunta yung pantas, sila'y nagtanong. Kasi nakita daw nila yung star. Kaya yun ang kanilang palatandaan, yung star. Bebe, gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria.
At sila'y nagpatira pa, sinamba ang bata, binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at iniandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Oh. Malaki na po si Jesus, hindi na po siya sanggol, bata na. Kasi nga po, ang paglalakbay noon ng mga camel kasi ang transportasyon noon, matagal talaga. Matagal kasi po, sa kasaysayan, may mga pirata. Kaya kung maglakbay ang mga yan, marami sila para hindi po sila mapirata sa disyerto. Sabi nyo, mula sa pagkapanganak ni Jesus, nung makarating po sila sa bahay, dahil nasundan po nila yung tala, malaki na po yung baby, Jesus. Oh, ano nakalagay? Pagpasok nila, nakita nila ang bata sa piling ng inang si Maria. Hindi na siya baby. Kaya yung nagsasabi po, ninyo, hindi po nanatiling ninyo si Jesus. Lumaki po siya. Ibig sabihin ng ninyo, bata. Oh, yung baby. Hindi siya nanatiling ganon. Lumaki po siya, nangaral. Hanggang edad na, nangaral siya at the age of 30 at namatay siya at the age of 33. Kaya paano po siyang ninyo? Malaki po siya, lumaki siya, nangaral siya ng kanyang panahon. At ang kanyang unang pinangaral, after na si Bautisman, Juan Bautista sa Jordan River, dito po sa 4:17 ng Mateo. Magmula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Hindi ka kasi paghaharian ng Diyos pag hindi ka magsisisi, kaibigan. Magsisi sa iyong kasalanan, talikuran ng iyong kasalanan. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo para pagharian ka ng Diyos. Pag hindi ka mapagharian ng Diyos, sigurado mayroong maghahari sa iyo. Walang iba po kundi ang diablo, ang masama. Yan ang nangyayari po sa mga tao ngayon. O halimbawa, ito wala tayong ano dito. Yung napapanood natin sa balita, yung flood control project, yung milyones sa mga ninakaw. Yan ang sabi sa balita, ninakaw eh. Oh. Ang nag-ahari sa kanila, ang diablo. Kasi kung ang nag-ahari po sa kanila puso ay si Jesus, di sana hindi sila gagawa ng garapalang ganyan. Saan ka nakakita? May project sa ganitong lugar, binayaran ng gobyerno kung ilang milyon. Nung tignan, wala yung project. Hindi nila makita. O ano tawag nila dyan? Ghost project. O sabi nga ni Presidente, guni-guni. Nung siya po ay nagpunta sa Baguio, nang tinignan po yung project doon. Kaya, ang tao po ngayon ay nagiging masama dahil po sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Opo, totoo yan. Pero kung tanggapin mo si Jesus, isuko mong buhay mo kay Jesus, si Jesus po mag-ahayos ng buhay natin. Kaya nga po may Pasko eh. Yan ang diwa ng Pasko. Ang sentro ng Pasko walang iba kundi si Jesus. Tingnan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panahon sa Mateo chapter 11. Ganito ang nakasulat. Sa 27, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At yung marapating pagpahayagan ng anak. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapaingayin ko.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y mahamo at mababang loob. Makakasumpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginawa dalhin ang aking pamatok at magahan pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Alam nyo, pag dumarating ang problema, ang tao po iba ang kinakapitan. Yung masama. Kasi nga po, may problema. Sana ang kapitan mo, pag may problema ka, si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, hali kayo. Sino yung inanyaya ni Jesus? Yung may mga problema. Kahit nung nangangaral siya, ano sabi niya? Hali kayo. Yung may sakit ang lumapit, yung walang sakit, hindi nangangailangan ng doktor, sabi niya. Oh, may problema tayo, lapit tayo kay Jesus, kaibigan. Hindi pa po uli ang lahat. Yan po ang diwa ng Pasko. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga magandang damit, mga cellphone na mamahalin, alas. Yan, iba, ganun ang kanilang turing sa Pasko. Kailangan meron ka raw bago. Pag wala kang bago, ano sabi nila? Walang Pasko. Kasi walang bago. Mali. Dapat po tayo, kaya tayo nagdiriwang ng Pasko. Kasi nga po, meron tagapagligtas na binigay ang Diyos. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Lagi niyo pong tatandaan niyang kaibigan. Sino bang tao hindi nangangailangan ng tulong? Lahat tayo nangangailangan ng tulong. Pero iba ang ginagawa ng iba. Ang hininga nilang tulong ay ang jablo. Ang jablo. Yung masama na ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa nila. Kasi nga, lagi nilang dahilan. Wala kami pagkakakitaan eh. Nung araw, ito isang nagtitinda ng droga. Ang nagsabi sa akin, Pastor, ayaw ko na po magtinda ng droga. Pero wala po kong pinag-aralan, walang pinag-aralan ng asawa ko. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ko, di mamulot kang basura. Basura may pera. Meron akong kakilala ako, ganitong ginawa niya. Lumayo siya dito sa Tondo. Pumunta siya ng malayo, kay parting Quezon City. Doon siya nangangalakal. Walang may kakilala sa kanya. Para buhay ng kanyang pamilya, nangangalakal siya. Yan ang pinayo ko doon sa nagsabi sa akin na ayaw na niyang magbenta ng droga. Kasi nakikita ko talagang nagbebenta sila. Kasi nagba-Bible study ako sa lugar na yon. Minsan nga habang nagba-Bible study kami, ni-raid sila ng pulis. Ako man, nabigla ako. Biglang lumitaw yung mga pulis na kasibilyan. At tinangay po yung dalawa. Isipin nyo yan. Napakahirap. Kaya sabi ko sa kanya, mamulot kang basura, mangalakal ka. At least marangal yun. Kasi kaya sa trabaho mo yan, meron pang anak na maliit na ginakalong ng nanay. Ay, buntis pa pala yung asawa niya nung araw. Ayaw nila gusto nila easy money. Kaya sabi ko, mamulot kang basura, may pera dyan. Oh, yung sinasabi ko sa inyo, hanggang ngayon po, basura pa rin ang buhay. Pero, ang ganda. Halos kumpleto sa bahay. Oh. Isipin niyo yan. Kung ayaw mo makita ka dito, lumayo ka kako.
Lumayo ka. Alam niyo po, marangal na trabaho ang magbabasura. Yan po yung mga bayani yan. Arawan, ulanan, nandyan yan. Kumukuha ng basura. Basura ng tao. Eh, wala, hindi. Yung pinayo ko sa kanya magbasura na, hindi niya rin ako sinunod. Nagtanong pa kung ano daw ang gagawin. Yun pala, hindi naman pala susundin yung sinabi ko. Ayun, di. Eh, nakaraos na yung asawa niya, nanganak na, medyo malaki-laki na yung anak. Pero hindi ko na nakikita. Ewan ko kung ano nangyayari, ano. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, sali kayo, lumapit kayo sa akin. Siya po yung sentro ng Pasko. Yan ang diwa ng Pasko, si Yesus. Hindi yung mga material na bagay. Huwag nyo na pong angarin yung mga bago kung wala naman ka talaga kayong capacity bumili ng mga bago. Ang importante po, yung bang masaya yung pamilya. Masaya ang pamilya. Walang problema. Dapat ganun po eh. No? So, yung mga pantas, nakita po nila si Jesus at tinandugan nila ng regalo. Kaya, pag Pasko po, nagbibigay tayo ng regalo. Exchange gift. Nagbibigayan tayo. Ngayon, kung wala kayong maibigay, di wag. Pero kung meron, di ba't hindi nyo enjoy yung Kapaskuhan? Halimbawa, may party sa inyong barangay. O sige, meron tayong exchange gift, tiga 100 alaga. Eh, di pumili ka ng 100 alaga. Makipag-party ka. Para, alam nyo po, yung Pasko, napakagandang pagdiriwang yan. Pero nakakalungkot lang. May mga reliyon po na hindi sila naniniwala sa Pasko. Oh. Pero nagkikipamasko sila. Alam nyo na siguro yan. Walang Pasko sa kanila, pero nakikipamasko. Dapat hindi ganon. Ano po? Ang gagawin po natin, makipagdiwang tayo ng Pasko. Tingnan ninyo anong sabi ng sinabi ng Pastor Tupa ay yung anghel na nagbalita nung panahon na ipinanganak si Jesus. Dito po sa Lucas chapter 2, ganito ang sabi niya sa 8. Sa lupaing yahon may mga pastor na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya yung Christmas po, kagalakan. Ang dala niyan. Kaya tayo nagagalak. Meron pong tagapagligtas na pinanganak. Sino yung tagapagligtas na pinanganak? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat yung kagalakin natin sa Pasko, yun. Pero tagapagligtas na binigay ang Diyos sa atin. Hindi yung masaya ka dahil may bago kang damit, bagong cellphone, bagong sapatos, sa bagong bag, kung ano man yan. Hindi po sa material na bagay tayo magsaya tayo dahil merong tagapagligtas na pinadala ang Diyos dito sa ating mundo. Sino yon? Siya po ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya ako'y nagagalak. Bakit ako masaya? Meron tagapagligtas. Kaya pag Pasko, ako hindi ako tumitingin sa material na bagay. Sa totoo lang, hindi po ako tumitingin sa material na bagay. Wala akong ano dyan. Kasi hindi diwa ng Pasko yan. Ang diwa ng Pasko ay si Jesus, hindi yung mga material na bagay. Tandaan niyo po kaibigan, magdiwag po kayo kung meron. Kung wala, diwag na wala. Eh, yung iba naman, sabi nila, pag walang Pasko.
Walang bagong cellphone, walang bagong damit, walang bagong sapatos. Sabi ng iba, wag, baguhin po natin ang custom ring ganyan. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin na ang iyong anak na si Jesus ang sentro ng aming Kapaskuhan. Ipagdiwang namin ang pagliligtas mo sapagkat ang ibig sabihin ng Pasko ay a child born a Savior. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kayong mga nanonood, sana meron kayong natutunan. Hindi po biro-biro ang salita ng Diyos. Yan ay totoo. Nakatala po sa Biblia yan. Nagbabasa lang po tayo. God bless us all dito po sa barangay 102. Sonny District 1, Tondo, Manila. Inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po, Sister Carmen. Nag-abala siya nagpapaganda sa pagkatakit ng ligaw, yung kanyang maniligaw. Mamaya. Sige po. God bless us all. Yan, ang maganda na, di ba?